Bang Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayan, welcome back ulit sa ating YouTube channel po. Sa lahat nating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre sa ating mga OFW dyan na bumubuto na ngayon dahil sa paparating na eleksyon na May 2025, mga kababayan, midterm election. At siyempre, bumuto po tayo ng mga kandidato na maaasahan po natin. Bumuto po tayo ng mga kandidato na handa ipaglaban ang ating mga teritoryo. So bumuto po tayo ng mga kandidato na ang kanilang simpatya ay para sa taong bayan, hindi sa iisang tao lang. So magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, so bago yan, mga kababayan, ako'y nagpapasalamat sa lahat nating followers dyan at sa mga nagsusubscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Malapit na po pala tayo sa 200,000 followers dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa tiwala at suporta nyo sa ating YouTube channel. So, ito po ang isi-share ko sa inyo na video. Ewan ko na lang kung napanood nyo na po ito. Pero ito po yung mahalaga talaga na malaman ng taong bayan kung bakit ang ating Pangulo noon ay palaging nagtatravel, pumupunta sa iba't ibang mga bansa at hinaharap itong mga mayayaman negosyante doon sa iba't ibang mga bansa na kanyang pinupuntahan. So mahalaga ito na malaman nyo at marinig nyo mismo kung bakit ginagawa ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, para mag-invest itong mga mayayaman negosyante dito sa bansa at lalo pa makilala ang Pilipinas. Kaya nung 2024, nakita naman natin ang pinakamabilis na pagtaas ng ekonomiya ng bansa. Tayo ang second highest dito sa ASEAN, sa pinakamataas na ekonomiya dito sa ASEAN, mga kababayan. At ang Pilipinas yung pangalawa. Diba? Yun yung sinasabi na pinakamabilis na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya mas lalo pang nakikilala ang bansa natin. So yung mga nagsasabi sa ating Pangulo na puro lakad, ito pakinggan nyo ito, kung bakit ba nagtatravel ang Pangulo at kung bakit ba gusto niyang magpakilala at gusto niyang makausap ang mga mayayaman negosyante. Pakinggan nyo ito, mga kababayan. Ito, mga kababayan, pakinggan nyo. Ay travel ng travel. Ang dami namang problema sa bansa. Ano ba ang, sa tingin po ninyo, mahal na Pangulo, travel ninyo na talagang merong immediate effect sa mga Pilipino? Hindi, proseso yan. Matagal. Proseso yan. Hindi yan yung pupunta ka, tapos kakausapin mo yung korporasyon, nagustuhan ka. Ito malaking pera, sige, sa'yo na. Hindi ka. So yun, naintindihan nyo yun, yung sinabi ng ating Pangulo. May proseso yan. Kaya ganon, travel ang ating Pangulo kasi may proseso yan. Hindi agad-agad na pagpunta mo lang doon sa ibang bansa, bibigyan ka agad ng pera ng mga nakausap mo. Hindi po ganon, mga kababayan, no? Hindi ganon ang dapat na gawin. Kasi, mga kababayan, kapag isang business ka lang pumunta, paano kapag kakatiwalaan ng mga mayayaman negosyante? Kaya dito ako bilib sa ating mahal na Pangulo, kahit anong pangutya o ano ang sinasabi ng mga nasa kabila, hindi niya inintindi. Tinuloy niya kung ano ang makakabuti para sa bansa natin. Hindi niya pinakinggan kung ano man ang negative o mga pangbabato o pangbabalahura sa kanya sa pagpunta niya sa iba't ibang mga bansa. Tutuloy natin. Muna tayo, dahil pagka hindi tayo bumiyahit, nagpakita dyan sa mga conference na yan, hindi tayo iniisip. Wala sa isip nila ang Pilipinas. Iniisip lang nila, dito tayo sa Vietnam, doon tayo sa Indonesia, doon tayo sa China, doon tayo kung saan-saan. Hindi Pilipinas ang iniisip. Kailangan natin ipakita ang ating ginagawa para naman mapaganda ang potential na investment nila na dadating na dito sa Pilipinas. Yun ang ating, yun ang halaga ng mga biyaheng yan. Narinig nyo na kung bakit travel ang ating mahal na Pangulo. Yun ang magandang gawin kasi. Yan kasi hindi po alam ng amo nyo yan. No? Akala niya kasi yung mga nakaraang administrasyon, pag pupunta na sa ibang bansa, ay pagkakatiwalaan na sa kaagad ng mga mayayaman negosyante. Hindi ganon. Kailangan lagi kang magpapakita sa kanilang mga pag pinapatawag ka. So, ganun ang ginagawa ni BBM. Kaya, tingnan nyo naman, di ba?
pag pinapatawag ang ating Pangulo, talagang dumadalo siya. Siya mismo ang pupunta kasi nga mga kababayan, napaka-importante ang presensya ng ating presidente para talagang makahikayat ito ng mga mayayaman negosyante na mag-invest dito sa Pilipinas. Kaya yun ang ginagawa ni BBM. Akala nyo, travel lang ng travel. Hindi nyo lang kasi alam kung paano ang proseso at kung paano ginagawa ni BBM. Hindi ninyo naintindihan kasi ang alam lang ninyo, pagbabatikos at pangbabalahura lang. Pero kung intindihin ninyo, nakita naman natin kung gaano kataas ang ekonomiya ng bansa. Simula noong 2024, di ba? First quarter ng 2024, tayo ang pangalawa sa pinakamataas na ekonomiya sa ASEAN. Di ba? Kaya ganoon ang ginawa ni BBM, pagpunta sa mga mayayaman negosyante at pagsama sa mga talagang mga mayayaman na negosyante, palagi yung nakakasama, nakakasalamuha. Kaya nakita natin, talagang bumunga yon, nagkaroon ng pagbabago, kaya tumaas ang ekonomiya natin dahil yan sa kagagawan din ng ating presidente. Nagbunga yun mga kababayan, kaya nga meron tayong revenue na kinita. No? Kasama na doon ang pagpasok ng mga investment dito sa Pilipinas. Alam niyo po ba, umabot lang naman yon na mahigit 4 na trilyon mga kababayan ang pumasok na pera dito sa Pilipinas. 'Di ba? 'Yun ay isang history na sa ilang taon, ilang presidente ang nagdaan ay wala man lang ang nakagawa ng ganun. Na ganyang kalaking revenue. 'Di ba? Hindi nyo po kayang tanggapin 'yan kapag ka anti-Marcos ka. Hindi mo kayang tanggapin 'yan. Lalong-lalo na kung ang pinaniniwalaan mo lang ay fake news, puro paninira sa gobyerno, kasiraan ni BBM, hindi ka maniniwala dyan. Ipa ng Pangulo, kapag hindi daw pumunta siya sa mga conference na yan, ay hindi siya iisipin ng mga mayayaman negosyante nito. Totoo naman kasi, ay kung wala yung presensya mo doon, iisipin ka ba nila? Siyempre, kung sino ang nandun sa conference na yun, siyempre yun po ang priority nila kasi yun ang nandun eh. Pero kung wala tayo doon, mga kababayan, paano ngayon magtitiwala ang mga mayayaman negosyante? Totoo sinasabi ng ating Pangulo, wala talagang magtitiwala sa atin kapag wala ang presensya natin doon. Kaya good job sa ating Pangulo. Talagang suportado ko po yan, yung kanyang mga lakad na yan. Kasi alam naman natin, yan ay may balik yan para sa atin. Lahat na ginagawa ng ating Pangulo, may balik yan. Di ba? At ang ginagawa niya naman ay para talaga sa bansa ang ginagawa niya. Nga lang kasi yung iba hindi nakikita nila puro paninira, puro lang kaguluhan. Actually, sinasabi nila magulo na daw ang Pilipinas eh. Pero alam niyo kung sila lang talaga nanggugulo, sila lang naman eh. Silang mga DDS lang po ang nanggugulo. Kasi ayaw nila ng pamumuno ni BBM. Ang gusto ko nila talagang maupo po yung amo nila. No? Ayaw at saka tingin ko nga yan na mga kababayan eh, pero inyo, yung trust rating ni VP Sara Duterte, tumaas daw, na wala namang ginagawa. Meron ba kayong mga nagawa ni VP Sara dito sa bansa? Luwas sa mga travel niya at kakabalik niya lang galing Netherlands. Ano pong nagawa ni VP Sara Duterte para tumaas yung trust rating niya? Diba? Diyan kayo magtaka. Ibig sabihin, minamanipulate po nila itong mga survey na ito, no? Pati yung mga Facebook, pakalat sila ng fake news para talagang ipagmukha sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa sambayan ng Pilipino na pabagsak na si PBBM. Yan talaga ang ipapamukha nila. Pero kung makikita po natin, kung talagang nanonood kayo sa ating mga pinupuntahang mga rally ng alyansa, makikita naman natin, grabe, napakarami at crowded lagi ang tao. So, doon pa lang makikita nyo na mas maraming ang sumusuporta sa administrasyon. Tingnan nyo naman yung mga rally nila. Meron ba pumupunta, di ba? Wala. Konti-konti lang. At syempre, sa lahat natin mga kababayan, itong trust rating na ito, survey na ito, tingin ko po ginawa ito sa Mindanao. Ginawa lang ito sa Mindanao kasi March 23 hanggang 29, kakadakip lang kay Pangulong Duterte nun. Siyempre, pagka magsusurvey talaga sila sa Mindanao kasi alam nyo kung bakit. Siyempre, baluarte nila yun. Ba't di nila subukan mag-survey sa Ilocos? Doon sa lugar mismo ni BBM. Baka zero pa si BP Sara doon.
'Diba? So yun po, mga kababayan, yan ang hindi alam ng mga Duterte kasi itong ginagawa ni BBM kung paano hikayatin itong mga mayayaman negosyante para mag-invest dito sa Pilipinas. Kaya nung panahon ni dating Pangulong Duterte, bagsak talaga ang ekonomiya natin. 'Di ba? Nung panahon lang ni BBM, bumangon ang ekonomiya natin dahil sa ginagawa ng ating administrasyon, sa sipag niya, sa mga lakad niya, sa sinasabi ng mga DDS, puro lakwatsa, wala daw napapala. Yun ang pinaniniwalaan nila. Kasi ayaw nila tanggapin itong mga mayayaman negosyante na pumapasok dito sa bansa ay napakarami na. So ayaw nila yan. Kasi ang gusto nila, paniwalaan lang nila tong mga fake news na to na pinapakalat nila. So yun po, maraming salamat ho at magandang araw sa inyo lahat. Thank you po.